my question is for our character actors, Sir Mon, Baron. We've seen you do dark characters in the past. So ngayon po, ano din yung teaser na mabibigay nyo kung gaano to kaiba? Or ano ba yung pwede nyo sabihin about your characters na medyo intriguing? Yes, marami na akong mga kontrabida roles na ginampanan, pero ibang-iba yung character ko dito as Governor William Acosta, ang may-ari ng Northford High. Hindi ito yung the usual kontrabida role na ginagawa ko. In fact, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung saan papunta yung character na ginagampanan ko, dahil every time na pinapadalang kami ng bagong script, kami mismo nagugulat sa mga twists ng mga characters namin. Pero yung glimpse na mabibigay ko, anak ko si Juan Carlos dito. Ako ang kanyang daddy na medyo stricto at medyo ba yun? Medyo lang yun. Hindi, kasi galing siya sa, yung character ko galing sa pamilya ng mga politician. So, ang gusto niya, maging politician din yung kanyang anak. At pinupush niya yon. Siyempre, ang character ni Juan Carlos ay hindi naman masyadong gusto niya. Gusto niya magbanda. So, magkakaroon kami ng maraming conflicts. At yun nga, dahil may-ari kami ng school, nagiging bully siya. At ayoko yun, galit ako. For now, hanggang dun muna ang kaya mong i-share. Hanggang dun muna. Yun palang nasushoot. Yes. Pero syempre, alam naman natin, that's more than that. There's more than that. Yes. Ay, of course. Of course. Very good. Thank you, Kuya Mon. Thank you. Baron, ano pa daw ba ang pwedeng... Iba ka na ngayon, hinihimay mo na talaga yung creative collaborator ka na rin talaga, Baron. Yeah, thanks, AJ. And una-una, gusto kong pasalamat sa Dreamscape for trusting me again sa TV, for giving me this very juicy role. Ibang-iba siya sa mga ginagawa ko, like dun sa probinsyano, si Bungo, who's just crazy and parang, may pinaglalaban pero pang sarili lang. First time ako nag-portray ng character na educated, intelligent, strategic, wise, strict, very fatherly, and disciplinarian. So, I don't see my character as a kontrabida, but I see him as a... Talaga, hindi kontrabida yun. Sa lagay na yun. Sa lagay na yun. Kasi I see Harry with, he's a man who also has a soft spot for his kids. Seryoso? Yeah. Wala sa napanood But namin. it's the way, kasi how he deals, to each his own, how parents deal with their Sa kids. second wife mo. Yeah, Nice yeah. ka. So, hindi ko alam kung ano napanood nyo, I wish to panood ko rin. So, later on, siguro ma-unravel lahat. But, in my head, in Harry's head, he just wants the best for his children and sino bang hindi. So far, yun lang. Yun na muna. But I'm very grateful na it's very challenging also for me, yung character na ganito kasi kilometric lines, I really have to prepare 2 days ahead. And I'm grateful to be, casted with the greats. Even the young, this guy, I love my scenes with EJ. And just really awesome working with all of them, Direk Onat, and learning as I go. Thank you. Thank you. And for my last question for Ms. Sylvia, kasi po, in the past, yung maka-work niyo si Arjo and Bia, it took some time bago niyo sila makasama sa project. And this time, si Jella, parang first acting project niya nga po ba, kasama kayo agad. Kumusta po yung naging process or dynamics na tinulungan niyo ba siya, pinrepare for this? Actually, isa lang yung sinasabi ko kay Jella. Puso. Eksena, puso. Kailangan may puso. At the same time, syempre, talino. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Pero right now kasi wala pa akong masasabi kung kumusta yung eksena namin kasi never pa kami magka-eksena.
Di ba? Sila estudyante, lahat binabantayan ko. And like ngayon, pag sinasama lang nila, nandito pa kami sa ganitong sitwasyon na like pag makita ko, okay, sinong ka-dressing room ko. Pag sinabing Jel and Sylvia, okay, pero pinapabayaan ko siyang umalis sa tabi ko. Doon siya sa mga pagets para magkaroon siya ng, di ba? Magkaroon siya ng connection. Kasi yung connection namin, mag-ina kami, automatic na yun eh. Di ba? So, ang problema ngayon, hindi kami magkaano-ano dito. Guardia ako, anak siya ng isang mayaman. So, kailangan hindi makita yung Jella and Sylvia na mag-ina. Yun lang naman yun. So far, okay naman si Jella. Hindi po siya na-conscious sa inyo pag umaarte? Hindi ko pa alam. Kasi, Laging unsure. hindi pa. Pero, sinabi na niya sa akin kanina, ma'am, meron tayong ano. May eksena nga daw kami. Tapos, in-explain niya, ma'am, kasi ganito, kasi hindi ko pa nababasa yung week 3. Ma'am, ganito kayo. Okay. So, siya yung nagagalan. Sorry, may victory script na. Oo. So, siya na nagsasabi sa akin yan. So, yun. I think, okay naman siya. Tingin ko yung magkatrabaho kami ngayon, hindi ko naman siya nakikitaan ng kaba o magaling lang siya magtago ng kaba niya. Pero hindi naman. Oo, okay naman. Ayan. Speaking of Jella, as we all know, we have another batch at around 3 p.m. We are introducing new, brilliant newcomers here. And if you want to stay, you may, kasi this cast will be joined by 4 more cast members. Yun na nga, yung mga introducing sa teleserye ito, which happens to be 1 is Jella and 3 more. Okay, before we go to the, I'd like to... the next set of questions will come from Albert Abilido. Ayan si Albert ng Chickanes app. You're familiar with his blogs. Ayan. Ilan ang followers mo? Wag na. Charot na. Okay, di wag. Dali kong kausap. Okay. Hey, mabuhay. Congratulations. Question for you, Andrea. Kasi parang normally sa mga characters wherein may kambal or what, parang sinasabi nila critical yung role nung nagfo-front as your kambal. How was it for you acting na alam mong sarili mo din yung ka-eksena mo? Okay. Wala na pala. Hello. Ayan. Actually, nung una, excited talaga ako kasi sa dream role ko po magkaroon ng kambal. And in real life, actually, gusto ko talaga magkaroon ng kambal. So, excited po ako. Talagang binuo ko sila, yung pagkakaiba nilang dalawa. Tapos, nung nandun na ako, tapos may double. Nung nag-eksena na ako, tapos biglang sabi, pero ano lang to, for eyeline lang. Pero we're actually gonna take the scene, pero wala siya. Doon na nagsing in sa akin na, oh my God, na ito na pala yung technical difficulties for me na wala nga akong ka-eksena. Ang bigat pa ng eksena ko, minsan kaaway ko pa yung kambal ko. Diba sabi ko, pero I prepared naman myself na memorize ko bawat line niya and kinailangan ko talaga i-visualize siya sa utak ko kasi I'm only going to be imagining her Wala siya dyan So, dapat kabisado ko din yung poses niya, yung nuances niya, kung saan siya titingin. Tapos, meron din kami ginawa parang technique na iti-take muna si Luna. Tapos, kapag ako na si Sky, i-playback sa speaker. Para naririnig ko yung sarili ko, si Luna. Pero wala akong... for Miss Angel Aquino. Yes, wow. Naalala ko yung first scene ko with Miss A. Di pa niya alam ko paano kunin yung kambal. Sabi niya, hirap pala nun. Kasi habang nagsasalita ako, may speaker, ganyan. Super distracted. Very easily distracted pa naman ako. So, nung una medyo kinakapa ko pa siya. Tapos, naka-motorized dolly pa po kami. Parang controller lang ng PS yung nagko-control ng camera para sukat yung bilis. Para hindi nagbabago. So, every time na may pa-technical na. Yeah. Every time na may ganon, alam ko, okay. Matagal tong eksena na to. Kasi lagi pong may mali. Meron pang isang beses na I had to repeat the scene dahil may nagalaw sa camera. Tapos, I only actually had 15 minutes. Actually, joke lang yun sa set na dapat 15 minutes ka lang. Very competitive po ako, artista. Sabi ko, okay.
ginawa ko 14 minutes. Wow. Ako lang nag-ayos niya lahat. Talagang from Luna to Sky to Luna. Tapos madalas, wala pa yung set. So pupunta ako sa set na, kala ko ba namamadali tayo? Direko, di pa ayos. Di ba, Ate VG? Ayun, yun yung challenge ko everyday na sobrang saya nung una. Tapos nung naset ko yung standards ko na 15 minutes, sabi ko, hirap ng panintigan nito. Ba't pala ginawa ko ng 20 minutes? Ang hirap-hirap. So, ayun. Yun po yung story. Ganun po yung Thank you. I'll get the side of Miss Angel. First time niyo po yung may anak kayo, kambal. How was it? Gusto ko lang din mag-thank you din sa double na yun. Sa totoo lang, marunong din sila umarte. Pinadali nila yung buhay ko. Thank you kay Ate Maris and kay Ate Cheska. I love them both. Asa umaarte din sila? Yeah. Yes. Yun po yung parang, una kasi gusto lang, dapat double ko, katawan ko lang kamukha. Then, nang sabi ni Direk Onat, pwede ba kumuha na lang tayo, mag-focus tayo sa marunong umarte para di mahirapan si Blight. Di ba, Miss A, umiiyak pa sila? Yeah, exactly. Parang, alam naman nilang nakatalikod lang sila and but they really give you the emotions that are required for the scene. So, ang galing, kudos to those two kids also. Yun, nararamdaman din nila yung characters ni Blythe. At saka ang hirap ng may eksenang kambal. Kasi nga, yun, tama yung sinabi niya, maglalakad kayo, tingnan mo, kabisaduhin mo na yung eyeline kasi mamaya wala na yung katabi mo. So, hopefully hindi tumatagos yung tingin mo, but yun, it's very, very technical actually yung challenge and difficulty, but and how to sustain the emotion, especially kung medyo mabigat yung eksena. Nagawa niya na 3 generations actors pero hindi sabay, di ba? Nagawa mo na, naka-3 Coco Martin characters ka na sa ikaw lamang, di ba? Miss Angel, tanda mo yun? Yeah. Remember yung 3 generations ni lahat Nico. Tama. Oo. Pero yung kambal, iba yun. Iba. Go, Albert. Thank you. You're good. And yung last question. Sweet naman, parang si Blythe.